Kumusta? Hi, salamat po. Nandito kayo ulit. 9 days na lang. Oo. So anong pakiramdam, Esme? Excited ako at sobrang saya ko lalo na ngayong araw. At nag-house to house ako, nag-motorcade ako. At ang dami kong focus ngayong araw. Pero nakikita nyo, sobrang dami ng tao. Nakita nyo yung focus, nakita yung motorcade. Panoorin nyo yung Facebook live ko. Doon mo malalaman. Takas balahibo ko until now. Grabe yung pagmamahal ng mga kababayan ko, lalo na sa Tondo, buong Maynila, kagabi sa Pandakan. Wala akong edit, lahat ng pinapost kong videos, gusto ko live, gusto kong makita na mga kababayan natin sa Maynila na sabik na ho ang bawat isa sa pagbabago. Matagal na ho silang pinamunuan ng iba't ibang mga mayor, wala akong nagbago. Kaya gusto nila ng pagbabago. Ako po'y matagal nang tumutulong, ang dami ko na bagong buhay. Alam nila yun at umaasa sila na ako na yung magdadala ng pag-asa dito sa buong Maynila. Kanina umikot kami, no? Kasi syempre pasikot-sikot. Ang dami namin nakita talaga mga puso, ang dami nagmamahal sa'yo, pati sa mga bahay-bahay. No? Kahit Tondo to, talaga naka-display. Pero may kumalat na video, may isang nagtatanggal ng poster, may mga gumawa ng poster sa inyo, di ba? Na ikaw at saka si Vice Mayor aspirant Chief Atienza na yun nga, talagang binidyo, tinatanggal niya na muna siya sa pagtanggal. So anong reaction niyo doon? May karapatan niya yun. Ako, ayoko naman mag-comment ng masama. Ako kasi tuwing umiikot ako, ang dami ko nakikita, pati yung mga tricycle, yung mga poster nila, pinapalitan ng mukha ko. Minsan kasi yung mga kababayan natin, may sari-sariling opinion, may kanya-kanyang pambato. Kung yung ibang kababayan natin, gusto kami pagsamahin, wala naman akong magagawa, wala akong vice mayor. Pero hindi ko siya inaagaw. Doon po sila, may sarili silang partido. Ako po'y tumatakbo as independent. Wala akong partido, wala akong makinarya. Ang kakampi ko lang po yung mga taong bayan. So kung gusto niyang gawin yan, punitin niya yung mga poster, wala pong problema. Actually, maraming nagalit na mga kababayan natin. Yun ang nangyayari pag gano'n na ginawa mo. Pero kayo, pag nakakakita ng poster na yun nga, kasama mo si Ichi, at dati pa ako nakakita niyan meron pang ibang kandidato naman. Dinidikit nila ako kani-kaninong kandidato. Ako lang, kung sino talagang pulso ng bayan, kung sino gusto ng Maynila, piliin nila. Importante, mabago yung pinaka-mayor, yung pinaka-namumuno kasi siya yung magdadala ng liderato sa buong Maynila. Yun ang magpapatupad na mga kailangan na pagbabago. Kasi kung patuloy na mamumuno yung mga dati, ganun pa rin ang mangyayari. Wala pa rin mangyayari sa mga buhay ng Maynila. Yan, SB, meron pang issue, no, na may isang kandidato, sabi niya, pwede kanyang idemanda kasi doon sa mga sinabi mo, like binenta niya yung isang eskwelahan, yung isang mali nga yun market. Napanood ko nga yun may nagpadala. Sabi ko, hindi naman UDM yung binanggit ko Ang binanggit ko, yung lumang City College of Manila na nasa old PNB building. Yun, may patunay na binenta talaga yun. Nasa akin yung listahan, nasa ombudsman, nasa COA. Wag niya ang tawag ng pinapaikot niya Sinasabi niya, UDM ba? UDM? Wala pong binanggit na UDM. Ang binanggit ay yung lumang City College of Manila na nakalagay sa old PNB building na nasa eskolta na binenta. Meron ako niyang listahan, meron ng COA. Actually, nasa ano na yan, Department of Budget Management, lahat yan, binenta na ho. Nasa listahan yan, official. By, yun nga, yung pangalan niya, Francisco Dumagoso, nung panahon niya, sa parang Silangang Dagat ba yun, na Holdings Corporation. Papakita ko sa inyo mamaya, parang nabasa ko na yan, nakita ko na yung report niya, nabenta ho yan. Hindi ho tayo magsasabi ng mga liabilities ng mga bagay. Divisoria, binenta, yung lumang City Colleges of Manila, binenta, yun nga yung old PNB building na nasa eskolta. Lilinawin ko yun po ang binenta sa panahon niya. Malinaw yun. Ano pa binenta? Ang dami, yung Kirikada Fire Station at kung ano-ano pa. Sumplaza, ang dami. Binanggit yung Quinta Market po ko binenta pero hindi ko sinabi siya nagbenta. Ang binabanggit ko, napakadami hong binenta ng ari-arian. Sabi ko, huwag na nating ibenta kasi pag-aarian ng Maynila, walang karapatan ang kahit sino man, mayor ka man, na hindi mo man lang kinonsulta yung mga kababayan natin. Hindi yan sa iyo Hindi mo desisyon yan, desisyon dapat ng taong bayan yan. At ang dapat na makinabang dyan taong bayan.
Ang nangyari hanggang ngayon, wala pa rin explanation. Dinadaan tayo sa palusot na nandiyan pa daw yung UDM or yung Universidad de Manila. Eh, hindi naman yan yung binabanggit ko. Ewan ko kung nandyan yung Manila is not for sale na poster. Nandun lahat ng mga binenta. Sabi nga ni former Congressman na Amado Bagatsing, 65 billion daw yung binenta. Mga kasamahan niya na mismo sa partido ang nag-uugnay sa kanya sa pagbebenta. Hindi nga ako eh, kasamahan niya nagsabi nun. May report siya, meron sa DBM, meron sa COA, lahat ho nung nando sa listahan, amounting to 65 billion ayon kay Amado Bagatsing. Yun ang binenta ni Isko. Ilang araw bago ang eleksyon, anong pakiramdam na habang papalapit ang eleksyon, mas maraming mga Manileño ang sinisigaw ang inyong pangalan? Sobrang saya ko kasi sabi ko nga kanina, naka-Facebook live ako. Andito ako sa Tondo, sabi ko, grabe ang suporta. Tinapos na nila yung laban. Doon pa lang sa house to house ko, doon pa lang sa motorcade ko, tinapos na nila yung laban. Hindi pa pinabanggit yung caucus ngayon, Pangalawang caucus ngayon, may pangatlo pa. Punong-puno ng tao, nandun din kayo. Na-witness nyo kung gano'ng karaming tao. Ano sinisigaw nila? Bago naman, wala nang babalik. SB, pati mga bata pati matatanda, as in, lahat na yata ng tao sinisigaw yan. Kaya sabi ko, panoorin nyo po yung mga Facebook live ko, walang edit. Huwag silang mag-mind condition ng mga tao na malakas sila. Tapos na po yung panahon nila, may bago na pong gusto ang mga taga Maynila at may bago na pong magiging mayor sa May 12. Mayor, bakit naging desisyon nyo na maging independent at walang voting vice mayor? Unang-una, kasi wala talaga akong partido. At pangalawa, hindi naman basta-basta ganun kadali bumuo ng isang complete slate. Sabi ko, ang pinaka-importante dyan, kung sinong mayor, siya magpapatupad. Madali naman nasa leadership yan at nasa political will. Pag nanalo tayo, makausap natin yung mga nasa ilalim natin ng vice mayor at pati mga konsyal para may papatupad yung mga pinangako natin, lalo yung 2,000 allowance sa senior PWD, senior citizens hospital, yung pagbibigay ng libo-libong kabuhayan, scholarships at mga libreng school supplies, bags, mga sapatos sa mga kababayan natin. So halos lahat yan ang gusto natin patupad. Linisin ang City Hall, hindi lang labas ng Maynila kailangan linisin, pati yung loob kasi talamak na ho talaga nakawan. 25 billion ang budget ng Maynila. Wala naman nakakarating sa Manileño. Panay hingi ng gamot. Papogi lang yung mga ospital, walang laman na gamot, walang pasilidad, ang daming namamatay, ang daming nakaratay sa mga bahay. Subukan yung pumunta at mag-house to sa Maynila at makikita nyo halos lahat ng bahay may sakit, may nakaratay na mga matatanda, walang pampagamot, walang pang-hospital. Pag tinalo kayo, Mayor, willing kayo magpagpalang Siyempre, kasama yun. Kasama yun. Alam mo, pag nanalo tayo, balik-balik naman yan sa normal. Aayusin natin yan. As part of your leadership quality or skills, na ayusin yung buong konseho mo. Hindi lang ikaw magpapatakbo niyan, buong konseho. So nasa say yan, nasa leader yan. Ako bilang CEO and President ng iba't ibang kumpanya for 20 years na, ang dami ko nang nakawakang tao. Hindi lang sa Pilipinas, pati ibang bansa. Pati nga ibang mga luxury brands ng ibang bansa pinahandle sa akin. Sabi ko, ito pa naman Maynila. Kung napamunuan nga to na hindi nag-aral ano ba naman? Isang taong nakapag-aral, edukado, may negosyo, at napaunlad yung sarili. Mayor, alam naman natin na ang Tondo baluarte ng kalaban. So ano pong pakiramdam nyo kapag tumatapa kayo sa lugar natin? Isa to sa pinakamalakas akong lugar. Tumataas ngayon balahibo ko tuwing may nag-I love you, tuwing may nagkakagulo, kahit saan ako magpunta. Bago na yun, sumisigaw sila, live yan ang mga dumadaan, bago naman! Bago naman! Taga-Tondo na sumisigaw. Walang sumisigaw nang bumalik ka na rito, kasi ikaw rito, bago naman. Live yan, mga nagdadaanan, wala akong ako dyan, nandun yung focus ko. Humiwalay nga ako tayo dahil sa sobrang gulo, hindi nyo makausap. Ganong karami at ganong kainit ang pagtanggap. Panoorin nyo lahat ng Facebook live ko, mula house to house, motorcade. Yung motorcade ko kanina, walang announcement doon, naglabasan lahat ng tao. Subukan nyo lang house to house, kung ganon din ang salubong sa kanila. Doon pala makikita mo gano'ng kainit ang pagtanggap at gano'ng kamahal ang tao. Kaya sobrang pasalamat ko. Alam nyo, may lagnat ako ngayon
paus ako. Pero pansin nyo, yung energy ko buhay na buhay, ang laking taas-as. Hindi ako napapagod dahil yan sa support at pagmamahal ng mga kababayan ko, lalo na ngayon dito sa Tondo. Ngayon ko napatunayan at ngayon nakita ng taong bayan sino talaga ang mayor dito sa Tondo. Mayor, may follow-up question lang ako. May reaction po ba kayo sa pagsuporta ni VP Sara sa kalaban? Wala naman. Mayor, alam naman natin na ang problema ng Maynila is yung pagkahapon ng basura. Kung halimbawa na kayo ang salali naman namin bilang mayor, ano po ang solusyon na naiisip ninyo gawin? Ang solusyon, huwag na siyang ipakontrata. Bibili na lang tayo ng mga sarili natin truck ng basura. Mapapamahalan tayo sa kontrata kung ano yung bala ko kasi bilhan ng truck ng basura. Halos bawat barangay o 3 to 4 barangays dito. Para kami na mismo magpatakbo. Mabibigyan ko pa ng trabaho yung bawat Manileño. Driver, mga taga-kolekta. At para makatipid na rin kami. Alam mo pag nagpakontrata ka, gustong-gusto yan ng mga dating mayor kasi may cut sila eh. Nakausap ko na ibang contractor eh, binibigay 30-40% down. Ganun katalamak ang korupsyon. Kaya karamihan ng mga namumuno ayaw talagang bumili ng sarili. Parang ikaw yan eh. Gusto mo bang mag-hire ng sarili mo o ipakontrata pa yung paglinis ng bahay? Diba? Ano gusto mo? May sarili ka bang tagalinis ng bahay? O mag-hire ka ng third party na may patong na tagalinis? Sa tingin ko mas makakamura kung may sarili kang truck ng basura, kung may sarili kang tagalinis, may sarili kang departamento na pag-aakot ng basura at cleanliness dito sa Bumay. Kasi dito sa issue ng rent to own na may yung 2,000 daw ay hindi naman talaga libre ang galing sa gobyerno dahil ibabalik mo rin daw yon kapag aalis ka na. Anong masasabi mo? Budol. Sa malaking budol. Alam mo kung bakit? In-announce mo dati na namigay ka ng pabahay. Hindi pabahay ang tawag sa parenta. Naiintindihan nyo? Pag sinabi mong nagbigay ako ng pabahay, libre yan. Pero nagparenta ka eh. Ibig sabihin, baka pinagkakitaan mo pa. Kasi nagpagawa ka, may kontrata. Pangalawa, may renta. Saan napupunta na naman yung renta? Diba? Tapos ngayon, may palusot na naman. Dahil nahuli na hindi pala siya pabahay. Ang sinasabi naman, pag umalis ka dyan, ibabalik lahat ng binayad mo. Eh, saan kukunin yung pera? Hindi nga natin alam saan napunta. Ibabalik mo pa? Naka-escrow account ba yun? Nakapunta ba yun sa isang account na hindi pwedeng galawin ng kahit sino? Kumari yung nagre-renta ngayon doon sa condominium, umalis. Sige nga, balik nila yung pera. Tignan natin kung may ganun talaga. Tsaka kauna-una pa lang, may kasulatan yan. Hindi yan pwedeng i-announce lang ngayon na ibabalik ko yan, investment yan. Wala akong ganun. Nung una pa lang na pinirmahan nila yun, hindi ho yung titulo para sa kanilang bagong condominium. Yan ho ay isang parang, ano bang tawag ni Congressman Valeriano dyan? May tinawag siya dyan na parang papeles na pinirmahan. Basta hindi siya titulong binibigay sa'yo. Kumbaga nirerentahan mo lang siya. And speaking of Facebook Live din, kasi last time nag-Facebook Live ka na meron kang pinuntahan na hanggang gate lang yung pwede mong puntahan. Tapos may lumabas din na show cause order para sa'yo. Dahil... Oo. Alam mo, napakabait ng Diyos. Kasi I think it was a politically motivated move. Nasiraan kami na kami daw yung nag-vote by. Tapos ang reklamo sa akin, hulaan mo ha, nung natanggap ko yung show cause order. Yung mga pinamigay kong negosyo sa Dear SB. Alam niyo yung Dear SB, natigil na yan simula nung official campaign period. Kung irereklamo mo yung binigay kong kabuhayan at tulong ko sa nasunugan before the campaign period, minamalay mo yung taong bayan. Ibig sabihin, kahit sino bang pwede magreklamo, tatanggapin mo. Doon nga ako nababadrip eh, kasi alam niyo yung palabas ko yan sa telebisyon, ilang taon na yan, irereklamo mo yung past episode ko. Last year pa yun, last year pa yung nasunugan. Ang huli kong pamigay ng negosyo, nung January, yung nakita kong picture, yun po yung nilabas nila. So, walang vote buying doon. Malinaw na vote buying yung pinuntahan ko po sa San Andres Complex, kung saan talaga malinaw na namimigay 1,000 tsaka 5 kilo na hindi ako pinapasok sa gate. May mga videos niyan. May mga videos pa ng interview kung kanino galing. So, yun lang po yun. May reaction na ba ang Comelec tungkol doon? Antayin na lang po natin. Mayor, ano po ang programa ninyo para sa mga senior citizen at PWD?
ito yung pinaka-importanting ipapatupad ko pagkapanalo ko. Yung 2,000 pensyon nila buwan-buwan na matatanggap nila sa mga ATM at bangko nila. Ito po yung tulong ko para sa minamahal ko mga lolo't lolo ko, senior citizens, PWD, mga may sakit. Kasi sila yung mga walang hanap buhay, walang pinagkakitaan, may mga gamot, walang makain. So sila yung susuportahan ko. Sila yung nag-alaga sa atin ng bata tayo. Sabi ko, Nay, Tay, Lolo, Lola ko, kami naman mag-aalaga sa inyo. SB, ano masasabi mo? Kasi ako, kanina lang, may nakita akong video, may ini-interview yung nakapwesto. Nag-aaway na talaga sila. Gustong bumalik, di ba? Kasi sinabi na hindi na siya babalik, di ba? So, ano masasabi mo na yung dating magkakampi, talagang sila rin nag-aaway? Well, ang masasabi ko lang, dahil ang sinasabi ng mga kababayan ko sa Manileño, pagod na sila sa away. Gusto na nila ng bago. Sabi nga nila kung sarili nga nila hindi nila maayos puro sila away, paano nila ayusin yun? Gaya ng sentimento ng kapwa ko Manileño. Sawang-sawa na ho kami sa mga trapo, sa mga away politika, sa mga gulo. Gusto na namin ng serbisyo na totoo, ng pagbabago, serbisyong diretso sa tao. Tao naman, Manileño naman ang umasenso, wag naman yung mga namumuno. Ang yumaman lang sa Maynila, yung mga namuno, yung mga naging mayor. Sabi nila, dating hirap, ngayon ang yaman na. Ito, napag-iwanan na ho yung Tondo, napag-iwanan na ho Maynila. Sabi ko nga doon sa mga estudyante ng Maynila, gagawin ko libre ang kanilang scholarship, ang kanilang bags, uniform, school supply, pati sapatos. Napapawaw sila. Sabi ko, okay, mawaw. Libre na yan sa ibang lungsod. Sa Maynila na lang hindi. Pinag-iwanan na ho tayo ng iba't ibang mga syudad sa Pilipinas. Kaya sabi ko, pag ako po nanalo, tayo po ang magiging model city. Gagawin ko po lahat para maibalik ang glory days ng Manila as the capital of the Philippines. Thank you. Maraming salamat. Tuloy po ang focus. Tuloy-tuloy lang yan. Maraming salamat po. Thank you.